Sabi dito, Senator Amy R. Marcos, opisyal na pahayag. Ayan, itinaga lamang niya sa bato ang hiling at panawagan ng kanyang mga taga-suporta. Kinumpirma rin niya ang takot ng kanyang mga kalaban. Siya ang katauhan ng kabaligtaran ng administrasyong ito. Siya ang magbibigay ng direksyon sa kawalang patutunguhan ng bansa. Taglay niya ang tapang at malasakit ng kanyang ama habang bitbit ang karanasan sa pagtulong sa maralita, mga nangangailangan at pinagmalupitan. Siya, At mga pinagmalupitan. Siya ang may solusyon. O sabi ni Amy Marcos, mga kababayan. Alam mo, Senator Amy, hindi ko po alam kung bulag po ba kayo o wala po ba kayong pandama. Eto, Senator Amy, nagtatanong ako hindi ko po alam kung bulag po ba kayo o wala po kayong pandama o hindi po kayo nakakarinig. Kasi Senator Amy, sa totoo lang, paano nyo nasabi na taglay ng mga ito yung tapang at malasakit? Maliwanag nga na si Bato nagtatago. Tapos kung tatanungin natin yung malasakit, maliwanag na wala nga silang malasakit. Kasi nga, pinakiusapan na ni Tito Sen si Bato na wag nang tumanggap ng sweldo pero hindi tumutugon. Diba? Nasaan po malasakit dyan nung binabagyo ng bagyong Karina ang Pilipinas? Sino ba ang bumaba sa field para tingnan yung kalagayan ng mga kababayang Pilipino natin, aber? Si PBBM. Kahit umuulan-ulan, bumaba sa field para silipin yung mga flood control project, mga kababayan, na nasira para tingnan yung kalagayan ng mga kababayang Pilipino po natin. Sino po ba, mga kababayan, ang laging nagsasabi na ang gobyerno ay hindi perpekto at may pagkukulang? Sino ba marunong tumanggap ng pagkakamali? Si PBBM. So paano nasabi ni Senator Amy Marcos na walang direksyon ng gobyerno ni PBBM ngayon? Di ba ang alam natin do sa gobyernong walang direksyon yung hindi marunong tumanggap ng pagkakamali? Di ba? Yung hindi marunong tumanggap ng kahinaan. At tandaan natin, mga kababayan, ang gobyernong may direksyon, marunong tumanggap ng pagkakamali at marunong tumanggap ng kahinaan. Tandaan niyo po yan. Kasi yung kahinaan, yung pagtanggap sa kahinaan, pagkakamali, yan yung nagpapatibay at nagpapalakas sa isang gobyerno, lalo na sa isang leader ng bansa. Yung marunong makinig sa taong bayan. Si Sara, mayroon ba nun? Mali ka, Senator Amy. Ang pinakinggan ni Sara yung sinasabi ng mga troll. Diba? Yung mga sinasabi ng mga DDZ na sumusuporta sa kanya na maingay lang sa social media. Ipo ba? Kung talagang may malasakit yan, di sana hindi yan umalis ng mga panahong binabagyo ng bagyong Karina ang mga kababayang Pilipino po natin. Kung talagang may malasakit yan, di sana hindi kinurap yung pera sa DepEd na nakatulong sana sa maraming mga kababayang Pilipino po natin na estudyante. Di sana hindi pinabayaan na pamahayan ng insekto at amagin yung mga nutriba na dapat nakain ng mga kabataan natin. Di sana, ganito mga kaibabayan na lang. Di sana hindi niya pinabayaan na amagin yung mga laptop at computer sa isang bodega nung siya ang sekretary ng DepEd. Diba? Alam nyo, napakaraming kasalanan ng mga yan sa taong bayan. Kaya nga, ang tanong ko, saan sila humuhugot ng kapal ng, alam nyo na yun, mga kababayan, para sabihin niya mga bagay na yan. Di po ba? So ngayon, ito, punta pa tayo dito. Kasi nagbigay daw ng tugon ang Malacanang dyan, mga kababayan. At ayon daw po sa Malacanang, wait lang yan. Ayon daw po sa Malacanang, mga kababayan, ito daw. Yan. Good luck. O yan yung sagot ng Malacanang. Ito raw ang sabi ni President Bongbong Marcos kasunod ng anunsyo ni Vice President Sara Duterte na tatakbo siyang Pangulo sa 2028. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Ler Castro, nagkomento rin ng palasyo matapos humingi ng paumanhin ang bise dahil sa naging papel niya sa pagkapanalo daw ni PBBM. Ang taong bayan na naghalal, itong sabi ni Yusek Ler, ang taong bayan ang naghalal kay Pangulong Marcos Jr. Kung ano man po ang naitulong niya, pareho naman silang nagtulungan. Dahil ito ay unit team, kaya huwag niyang suluhin ang credit sa Adni Castro sa kanyang press briefing ngayong Miyerkules. So ito, hanapin po natin yung video, mga kababayan.
Yan. Fathers have to say about this. Good luck. Good luck. Good luck. Fathers have to say about this. Good luck. Ah. Di ba mga kababayan? Ang tanong, mananalo pa ba? Ang tanong, mananalo pa ba si Vice President Sara Duterte? Ganong alam ng taong bayan na hindi naman nagtatrabaho. Di po ba? Kasi mga kababayan, sa totoo lang, ang kailangan natin sa panahon ngayon, yung ipagpapatuloy yung mga nasimula ni PBBM, lalo na. At alam naman po natin na ginagawa yung mga kababayan, yung isa sa pinakamagandang subway dito po sa ating bansa. At alam natin na matatapos pa yan sa mga susunod na henerasyon. Di po ba? At iba na ang presidente ng mga panahon na yun. Pero maganda kasi na simulan sa panahon ni PBBM yan. Ngayon, kung hindi ipagpapatuloy yung mga nasimula ni PBBM ngayon, mag-iiba-iba na naman, magugulo-gulo mga kababayan, ang gobyerno, magugulo-gulo ang sinimula ng presidente at mag-iiba-iba na naman ang mga mandato mga kababayan. Kaya nga dapat yung susunod na mananalo, may malasakit sa mga trabaho na sinimulan ni PBBM at may malasakit sa mga pinahalagahan ng presidente. Di po ba? So ngayon, kung mapapansin nyo mga kababayan, eto, pakinggan po natin yung opinion ng isang, tawag dito? Wait lang, yan. So ngayon, pakinggan po natin ang opinion mga kababayan ng isang expert patungkol po dito sa ginawang pag-a-announce ni Sara Duterte. Kasi sabi po dito, nagkakaroon daw ng clashing of elements etong si Sara Duterte. Ayon po sa isang expert mga kababayan. So ito, i-play po natin. Ang birthday ni VP Sara, May 31, Opo. 1978. Horse ano po siya, naman po Earth. siya? Horse Earth po siya, ma'am. So, double fire and earth. So, the fire cycle from the horse fire, talagang mayroon siya popularity po kasi, ma'am. Kasi very productive po yan, earth and fire. Iba pala to mga kababayan. So ito yung kapalaran ni Sara Duterte. Oo, hindi naman natin may tatanggi na sikat si Sara Duterte kasi anak siya ni Digong. Yun ang katotohanan dyan. Pero pagdating sa isang pagiging public servant mga kababayan, ewan ko kung ano masasabi nyo kay Sara Duterte, pero para sa akin, hindi po siya nagtatrabaho. But, of course, dahil ang kanyang energy ay nasa south, that is fire, at ang kanyang trabaho po ay nasa norte, tubig. Medyo nagkakaroon po ng clashing, no? So, kailangan po niya ng talagang matinding tulong na maging maiabot din niya yung kanyang energy sa north. Nagigets po ba, ma'am? Yung maiabot din yung kanyang lakas. Yeah. Kasi sa south and Cebu, the center, lakas po niya yan. Pero pagdating po sa north, dahil water element yan, nagkakaroon po ng clashing of elements. Dahil earth siya, kaya niya po i-absorb yung water. Pero kakailanganin niya pong igitna yung wood element. Ayan po yung mga tao. So yung mga tao na yan, kailangan niya pong iabot yung kanyang tulong bilang leader. Problema, wala nga malasakit si Sara. Problema, wala nga malasakit si Sara Duterte. Paano yan? Okay. Tandaan niyo po lagi, lahat po ng leader, fireborn. Yes. Lahat po yan. Ara. Pero dahil siya po ay earthborn, BBM kasi fire siya eh. No? Diba? Gloria is pig fire. Ramos is rabbit fire. The former President Ferdinand Marcos Sr. is snake fire. No? So yung mga sumunod na, hindi na po sila fire. So nagkakaroon ho tayo ngayon ng transition na darating na isang earth, if ever, from the south, kailangan po magtulungan. Kasi nasa north tayo eh. This is water eh. Kaya mostly nagdo-dominant yung mga nananalo nasa north. So very rare po yung nananalo. Ang birthday ni VP Ang problema nga, wala nga malasakit si Sara. Sa tingin nyo, susuportahan pa ba yan nung ibang mga kababayang Pilipino po natin na malalawak ang pangunawa? Alam nyo, ito lang may papayo ko sa mga kababayang Pilipino po natin. Kung mahal nyo ang susunod na henerasyon,
kung mahal ninyo yung mga anak, apo ninyo, pumili kayo ng maayos na kandidato sa darating na 2028. Hindi yung ipapamigay yung mga teritoryo natin. Wag niyong kakalimutan mga kababayan, yung mga politiko na hindi nagsasalita tuwing may ginagawang hindi maganda na pambubuli, ang mga Chinese Coast Guard sa West Philippine Sea. Dalawa yung titingnan nyo dyan. Yung mga politiko, mga kababayan, na may malasakit sa Pilipinas, may malasakit sa mga kababayan Pilipino natin, at may malasakit sa mga teritoryo ng bansa. Wag na wag kayong pipili ng kandidato na sinasabing mahal ang Pilipinas pero hindi makapagsalita kapag ang pinag-uusapan na ay interes ng Pilipinas at interes ng China. Diba? Wag kayong pipili ng pro-China. Mahirap yan. Di po ba? Anyway, mga kababayan, kayo po. Sabi dito, Ulol, BP Sara, mahal namin Visayas at Mindanao. Iyak kayo ngayon. Parang hindi naman ganyan yung sinasabi ng mga marami kong kamag-anak sa Visayas. Parang hindi naman ganyan yung sinasabi. Lalo na sa Bohol, Tacloban at sa Samar, parang hindi naman ganyan ang sinasabi sa akin. Parang sinasabi nila na hindi si Sara yung kandidato nila sa 2028. Lalo na yung mga kakilala natin, yung tumatawag sa akin na taga Mindanao. Sinasabi, ito maliwanag kwento sa akin ng common friend ko na taga Mindanao. Hindi lahat ng taga Mindanao sinusuportahan ang mga Duterte. Kahit yung kaibigan ko sa Davao, sinasabi mga kababayan na hindi lahat ng taga Davao sumusuporta sa mga Duterte. Ano po, yung iba, sinusuportahan ng gobyerno pero tahimik lang. Tsaka tandaan nyo, yung mga totoong Marcos loyalists, tahimik lang yung mga yan, nagmamasid, at pinag-aaralan lang yung mga bagay-bagay. Hindi katulad ng mga DD shit na may ingay lang sa social media pero pag actual, wala naman palang tira. Wala naman palang ibubuga.